Thank you, Jesus. Salamat sa Panginoon, mga kapatid. Magandang gabi muli po sa inyong lahat. Sa lahat po ng mga kapatiran ng House of Worship of Apostolic Faith. Mga kapatid, patuloy po tayo sa atin pong Bible study ngayon. Amen. Sana po, umaasa ako na hindi po kayo nagsasawa, mga kapatid, na nagbubukas ng inyong mga cellphone para po makiisa sa atin pong Bible study tuwing Miyerkules po ng gabi. Amen. Hayaan po natin na patuloy nating purihin ang Panginoon, patuloy nating bigyan ng pasasalamat ang Diyos, mga kapatid. Amen. Sa lahat po ng kung ano man ang nangyari ngayon sa ating mundo, sa ating bansa, mga kapatid, praise God, sa karamdaman man o sa kalusugan, sa kabiguan man o tagumpay, purihin ang pangalan ng Panginoong Diyos. Awit tayo ng ilang awitin bilang pasasalamat sa Panginoon. Sadyang kay buti ng ating Panginoon, nagtatapat sa habang panahon, maging sa kabila ng ating pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na laan, katulad ng pagsinag ng gintong araw, patuloy siyang nagbibigay tanglaw. Kaya sa puso ko damdamin, katapatan niya'y aking purihin. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan ka lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Kaya, O Diyos, ika'y aking pupurihin, sa buong mundo'y aking aawitin. Dakila ang iyong katapatan, pag-ibig mo'y walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ng tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon, katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bighati, tagumpay man ay naroon, daluyan ng pag-asa kung kailangan ginahon. Pag-ibig mo'y alay sa'kin noon hanggang ngayon. Dakila ka, O
buti mo, Diyos. Ay buti mo, Panginoon. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kung magmahal. Ang iyong kapawan magpawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay nga ika'y walang katulad, tunay nga ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa atin nagmamahal. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay nga ika'y walang katulad, tunay nga ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa ating nagmamahal. Mabuti ang Diyos, mabuti ang Diyos na sa ating nagmamahal. Mabuti ang Diyos, mabuti ang Diyos na sa ating nagmamahal. Hallelujah! Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Mga kapatid, manalangin po tayo. Dakilang Diyos, salamat sa patuloy na pag-iingat mo sa amin. Salamat, Panginoon, sa patuloy na pagbibigay mo sa amin ng mga kinakain namin sa araw-araw. Salamat, Panginoon, sa buhay at kalakasan. Lord, patuloy ka naming pupurihin, patuloy ka naming sasambahin, Panginoon, sapagkat alam namin na kailanman, Panginoon, ay hindi ka nagkulang sa amin. Lord, sa gabing ito, hayaan mo na pagpalain ang pag-aaral namin ng iyong mga salita, Panginoon. Pagpalain mo ang lahat ng makikinig ngayon ng iyong mensahe, na hayaan mo, Panginoon, na ang amin pong pag-aaralan ay magbibigay, Panginoon, ng tibay ng aming pananampalataya sa aming paglilingkod sa iyo. Marami pong salamat, O Diyos, itong aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God, purihin ang Diyos, mga kapatid. Muli po ay magandang gabi po sa inyong lahat. At patuloy po akong umaasa na kayo po ay nananabik palagi para po sa ating live streaming na ginagawa po natin, mga kapatid. Hallelujah, sa pamagitan po ng ating mga cellphone. At sana po ay hindi po kayo nagsasawa na nakikinig ng mga salita ng Panginoon, mga kapatid. At sana nandyan pa rin kayo palagi. Magsabi lang po kayo ng amen kung kayo po ay nandyan. Sana po ay maramdaman ko na nandyan kayo sa pamagitan po ng pagsasabi ninyo, mga kapatid, ng amen. At binabati ko ang lahat ng mga workers natin. Amen. Lahat po ng manggagawa natin sa church, kumusta na po kayo? Hallelujah. Naway lahat kayo, kasama po ang lahat ng mga kapatiran, ay nasa maayos po ang lahat po ng kondisyon ng ating mga pangangatawan, mga kapatid.
Amen. Medyo akala ko nga nung ilang araw ay sinabi ko nga kay Pastor Alfie na mag-announce na pwede na palang magsimba kasi nung marinig ko sa balita, binanggit kasi mga kapatid ni spokesman Roque na pwede na ang mga pastor, ang mga pari, ang mga imam ay gagawin lang yung mga social distancing, physical distancing. Pero yun pala mga kapatid ay sa mga bahay lang pala pinahintulutan yon. At merong maximum na 5 persons lang ang pwedeng dumalo under MECQ. Tapos yung GCQ ay pwedeng 10 tao ang dumalo. So anong mangyayari mga kapatid sa atin pagka ganyan? So patuloy lang tayong manalangin mga kapatid na sana po bumaba na po yung pagdami ng mga pasyente. Kasi habang dumadami mga kapatid ay lalong maghihigpit po ang gobyerno, lalo ngayon na binuksan na po yung mga department store. Amen. Sana naman, kasi ito lang kapitbahay naming barangay, kadikit lang mismo ng barangay namin. Kung narinig po ninyo, binabalita po yan, barangay 12. Eto mga kapatid, 5 araw na naka-lockdown, wala pong lalabas at talagang nakabakod po. Hindi po kami ngayon dito basta-bastang makadaan, iikot pa ako ng malayo para kahit na itong palabas namin sa highway, hindi na po pwedeng lumabas. Iikot ako dun sa kabila para makalabas. Dahil sa ang positive po ay nasa 30 na. Itong kadikit naming barangay, nasa 30 na po yung positive ng COVID-19. At yung pong secretary mismo yata ng barangay ay namatay na. So, talagang pero pagpipray po natin mga kapatid, amen, lahat po ng mga barangay, kasama na po yung barangay 8, barangay 12, amen, yung barangay namin, mga kapatid, at yung mga barangay ninyong lahat, sana po mga kapatid ay wala na po lahat ang mga positibo na yan. Kasama na po yung barangay natin sa simbahan sa 31, mga kapatid, na maging clear na po. Amen. So, antabayanan lang din natin yung pong mga balita, mga kapatid, na isang araw ay babalik din tayo sa normal sa ating pananambahan, mga kapatid. Basta, steady lang tayo. Ang Panginoon ay hindi po nagkulang sa atin ng pagbibigay ng kanyang paalala, mga kapatid, na tayo po ay maging matatag at maging matibay sa ating pananampalataya sa Panginoon. So nagpapasalamat ako doon sa mga kapatiran na patuloy na sumusuporta financially, mga kapatid, patuloy na nagbibigay yung pong ating mga kapatiran. Amen. So hindi ko na lang po babanggitin yung mga pangalan. Alam ng Panginoon kung sino kayo, mga kapatid. Ang Diyos na po ang bahalang magbigay at magbalik ng maraming pagpapala sa inyo. Amen. Salamat sa Panginoon. Maraming salamat sa Panginoon sa inyong patuloy na suporta sa pagbibigay ng ayuda sa gawain at pati na rin sa pastor, sa inyong pastor, mga kapatid. Salamat po doon sa nagbigay ng ayuda. Mayroon pong nagbigay ng ayuda, nagbigay po ng bigas, mayroon ding nagbigay ng ulam. Amen. Kaya napakabuti ng Diyos.
Amen. Kung sino man Hallelujah. kayo, pagpalain ka ng Panginoon, kapatid, ng dubli-dubling pagpapala. Amen. Ipagkalob ng Panginoon sa inyo. Ngayong gabi ay nais ko pong tatalakayin natin, ipagpipray nga pala natin, mga kapatid. Isama natin sa panalangin si Reuben na ngayon po ay nasa Dubai at positive po siya, mga kapatid, ng COVID-19. Hirap na hirap po siya. Habang nagsasalita, pinakikinggan ko po sa video, ay talagang hirap na hirap siya. Kailangan po talaga ng prayer. Isama niyo po sa panalangin, mga kapatid. Kilala naman siguro natin, ito pong bunsong anak. Ito po ay bunsong anak ni Sister Rose. Mga kapatid, ayun dun. Amen. Panalangin po natin. At sa Sabado po ay libing na po ni Pastor Mario San Miguel doon po sa Batangas. At salamat sa Panginoon dahil lumabas na po yung kanyang swab, mga kapatid, at siya po ay negative mula po sa COVID-19. Nandun po kasi kami nung isang linggo, galing po kami doon. At nakita po namin, nakakremate na po siya, mga kapatid, kasi galing po siya ng ospital. So, ililibing na po siya ngayong Sabado. At pagpamanhin po ng mga taga Batangas, baka po kami po ay hindi na makarating dahil yung pagpunta namin diyan, siguro ginabayan lang talaga kami ng Panginoon dahil dalawa po sa kasama namin, Sister Inday at saka si Princess, ay wala pong quarantine pass. Napanood ko kahapon yung sa Tarlac, bawat checkpoint, sumisigaw na yung sundalo, no quarantine pass, no exit. Naku po, buti nakauwi pa kami, mga kapatid. Amen. At salamat po sa Panginoon. Mabuti ang Panginoon natin. Ngayon po ay pag-aaralan po natin ang tungkol po sa 7 dispensasyon, the 7 dispensation. Ito pong 7 dispensation ay parang the generation of mankind na nangyayari mula noong ang Diyos ay naglikha ng tao, mga kapatid. Yung kapamaraanan ng kanilang pamumuhay, ito po ay merong nakalagay o nakasaad na 7 dispensation. Ito yung mga dispensasyon na gusto ko pong tatalakayin sa inyo, mga kapatid, at sa tulong ng Diyos ay maunawaan po natin. Amen. Kasi ito po ay importante. Alam naman natin na yung buhay natin ngayon ay nasa pang-6 tayo na dispensasyon. Yung una, pangalawa, pangatlo, pang-4, pang-5, tapos na. Ngayon ay nasa pang-6 na tayo. Amen. Yung pong unang dispensation ay tinatawag po, mga kapatid, na innocence. Yung pangalawa, tinatawag na conscience. Yung pangatlo ay tinatawag na dispensation of human government. Yung pang-4 ay tinatawag pong dispensation of law. At yung pong pang-5
ay dispensation of promise. Yung pang-anim, na nandito tayo ngayon sa pang-anim, ito po yung dispensation of grace. Na pagkatapos po ng dispensation of grace, pag wala na po yung grace, tapos na ang grace, yun na nga po yung sinasabi, mga kapatid, na manalangin kayo habang ang Panginoon ay nakikinig sa inyo. Hanapin ang Panginoon habang ang Panginoon ay malapit. Tumawag sa Panginoon habang ang Panginoon ay nandyan lang. Dahil darating po ang araw, mga kapatid, na matatapos na po ang biyaya ng Diyos. Matatapos na ang grace. Wala nang makikinig sa atin. Hindi na mararamdaman ng tao ang Diyos kapag maglalaho na, mga kapatid, ang grace. So, yung first dispensation is called innocence. Sabi ng Genesis chapter 1, verse 28 to 30, and God blessed them, and God said unto them, be fruitful and multiply, and replenish the earth, and subdue it, and have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over every living thing that moveth upon the earth. And God said, behold, I have given you every herb bearing seed, which is upon the face of all the earth, and every tree in the which is the fruit of a tree yielding seed, to you it shall be for meat. And to every beast of the earth, and to every fowl of the air, and to everything that creepeth upon the earth, wherein there is life, I have given every green herb for meat. And it was so. Ito po yung nasa ilalim, mga kapatid, ng dispensation of innocence, na kung saan inutos ng Diyos sa tao to be fruitful and multiply, replenish the earth with children. Ang sabi ng Panginoon, kayo ay magpalaanakin, magpakarami kayo, at kalatan ninyo ang lupa, subdue the earth, inyong kalatan ang lupa, at ang utos ng Diyos, magpakarami kayo. Tapos, sabi ng Diyos, kayo ay magkaroon kayo ng kapangyarihan sa mga hayop. Alagaan ninyo ang garden. Ito po ang Garden of Eden. Tapos, ang sabi pa ng Panginoon dito, abstain from eating the fruit from the tree of knowledge of good and evil. Ibig sabihin,
nagbigay ang Panginoon ng warning din sa mga tao na kanyang ginawa na iwasan, abstain from eating, iwasan, huwag kumain sa prutas na ipinagbabawal ng Diyos, na ito po ang pagkakaalam, mga kapatid, ng mabuti at masama. Ngayon, nagbigay ang warning ang Panginoon. God warned of the punishment of physical and spiritual death for disobedience. Dito pa lang po sa first dispensation ay nagbigay na po ng warning ang Panginoon sa tao na mayroong kaparusahan sa pagsuway. Mga kapatid, dadalawa pa lang ang tao nung time na yon. Pero nagbigay na po ang Diyos ng warning na mayroong kaparusahan sa pagsuway. At ang kaparusahan ay kamatayang espiritual at kamatayang pisikal. Amen. For disobedience. So, dito pa lang po sa dispensation of innocence, mga kapatid, ay dito po nangyari, dito po naganap ang kamatayang espiritual at kamatayang pisikal ng dahil po sa pagsuway. Okay? Dadalawa pa lang yung tao, pero nandun na kaagad, mga kapatid, yung salitang disobedience. And the dispensation of innocence was end by disobedience. Nagtapos ito ng pagsuway. At nang dahil sa pagsuway, mga kapatid, nawala ang pagpapala. Alam nating lahat yan. Nang dahil sa pagsuway, yung pagpapala naglaho. At doon nagsimula ng tao ay maghirap. At pumasok ang second dispensation, at ito naman po ay tinatawag na dispensation of conscience. Conscience. Ito po ay tumagal ng 1,676 na taon. 1,656 years, mga kapatid, from the time of Adam and Eve, no? Ay bumilang ng 1,656 na taon. Ito po ay nagpapahayag kung anong klaseng tao ang namumuhay ayon sa kanilang sariling kapasyahan without conscience. Yung conscience, konsensya. Dito pumasok yung pagpatay na kung saan pinatay ni Cain si Abel na kanyang kaisa-isang kapatid. Now take note, mga kapatid, dadalawa pa lang silang magkapatid. Wala po silang kapitbahay. Wala pa pong ibang bansa. Sila pa lang din yung mga tao sa mundo. Mga kapatid. Dalawang magkapatid na isinilang ni Adan at ni Eva na dapat
magmahalan dahil dalawa lang sila. Pero doon pa lang, mga kapatid, pumasok na po ang salitang kasalanan. Pumasok na po ang pagpatay. Doon pa lang, pumasok na po ang inggit. Doon pa lang, pumasok na po ang jealousy. Doon pa lang, pumasok na po ang sama ng loob. Dadalawa pa lang sila, mga kapatid. How much more kung napakarami na pong magkapatid? Diba? Pag maraming magkapatid, nandoon yung nagkakasamaan ng loob, nandoon yung inggitan. Ito, dadalawa pa lang, mga kapatid. Hindi lang po basta samaan ng loob ang nangyayari dito. Pinatay mismo ni Cain ang kaisa-isa niyang kapatid ng dahil sa inggit. Pinatay ni Cain ang kanyang kaisa-isang kapatid ng dahil sa sama ng loob na dapat hindi mangyari sapagkat ang gusto ng Panginoon, mga kapatid, ay mahalin mo ang iyong kapatid. Kaya nga nung tinanong siya ng Diyos, Cain, nasaan ang kapatid mo? Ang sagot ni Cain, anong pakialam ko sa kapatid ko? Malay ko, hindi ko alam. Bakit? Tagapagbantay ba ako ng aking kapatid? So, pumasok yung pagpatay ng dahil sa kasamaan, mga kapatid, at ito po yung the second dispensation. Ang third dispensation ay tinatawag na human government. God destroyed life on earth with a flood. Alam natin na nung dumami na ang tao, mga kapatid, ay dumami din po ang kasamaan. Dumami din po ang kasalanan. At ang tao po ay nalalayo mula sa presensya ng Diyos nang dahil po, mga kapatid, sa kasalanan. At hindi po sila naniniwala sa Diyos. Kaya nga po, dito po sa human government, dito po, mga kapatid, pumasok, amen, ang baha. God destroyed life on earth with a flood. And saving just one family to restart the human race. Nung pumasok ang baha, namatay po ang mga tao. Lahat po ng tao namatay. At merong iniligtas ang Panginoon na isang pamilya. Alam na natin kung sino yon. Pamilya ni Noe, mga kapatid. Pamilya lang ni Noe ang niligtas ng Diyos. Bakit? Kasi pamilya lang ni Noe ang kumikilala sa Diyos. Ganon katindi ang kasamaan ng tao. Ganon kagrabe ang sitwasyon ng tao, mga kapatid. Kasi parang kung papaano daw po ang nangyari sa panahon ni Noe, ganon din ang nangyari sa panahon ni Lot sa Sodoma at Gomora. Mga kapatid, na bumaba ang apoy mula sa langit na may kasamang asupre at ginunaw, mga kapatid, ang siyudad ng Sodoma at Gomora nang dahil din po sa kasamaan ng tao. Pero alam niyo po, bago po gunawin ito, nakiusap si Abraham sa Diyos na ang sabi ng Diyos, ang sabi ni Abraham, Panginoon, teka lang Panginoon, teka lang Panginoon. Kumbaga parang
inawat ni Abraham ang Diyos kasi nagsalita ang Diyos na gugunawin niya ang Sodoma at Gomora. At nakiusap si Abraham. Ang sabi ni Abraham, Panginoon, kapag ka meron po bang 50 matuwid, itutuloy po ba ninyo, Panginoon, ang parusa? Sabi ng Diyos, Abraham, maghanap ka ng 50 matuwid, hindi ko itutuloy ang parusa. So naghanap si Abraham, mga kapatid, pero bigo si Abraham, wala pong 50 matuwid. Sabi siguro ng Diyos, ano Abraham, may nakita ka bang matuwid na 50? Sabi ni Abraham, wala po Panginoon. Pero ipagpaumanhin po ninyo Panginoon, kung halimbawa 40 Panginoon, itutuloy niyo ba ang parusa? Sabi ng Panginoon, hindi ko itutuloy ang parusa. Abraham, maghanap ka ng 40. Wala pong nakita si Abraham. Lubhang napakasama po ng mga tao. Walang makitang kahit 40 naglilingkod sa Panginoon. 40 tumatawag sa Panginoon. Grabe mga kapatid ang kasamaan ng tao. Sabi ni Abraham, Panginoon, huwag po kayong magalit. Ipaumanhin po ninyo, Panginoon, kapag meron pang 30, sabi ng Panginoon, Abraham, maghanap ka ng 30. Hindi ko itutuloy ang parusa. Naghanap si Abraham. Mga kapatid, pakunti ng pakunti, yung pakiusap ni Abraham na huwag lang ituloy ang parusa. Pero wala pong nakita. Hello? Kaya nga po sa panahon ni Noe, isang pamilya lang, 8 kaluluwa lang ang naligtas. Sa dami-dami ng tao. Patay ang lahat ng mga tao, pero merong naligtas. Sino yung naligtas? Yung mga taong merong paniniwala, mga kapatid, sa Diyos. At ito po, amen, nang dahil po dito sa baha na ito, nagtayo po, mga kapatid, ng tinatawag na human government. Dito sa human government na ito, dumami uli ang mga tao, magmula po kay Noe, na niligtas ng Diyos, dumami uli ang mga tao, mga kapatid, na sana, nung time na yon ay mabubuti na yung mga tao, pero lumabas pa rin po ang mga masasama, mga kapatid. Amen. Ang hinahanap ng Diyos ay yung mga taong sumasamba sa Kanya, yung mga taong marunong magpuri sa Kanya, pero lubhang ang tao ay napakasama. At dito rin po nasasakop yung si Nimrod ay nagtayo ng isang malaking tore na tinatawag, mga kapatid, na Tore ni Babel, na ang naging resulta po ay creating the different languages. Doon po nag-start yun, mga kapatid, yung pong nagkaroon ng iba't ibang langwahe ang tao. Kaya kung kayo po ay nagtatanong, bakit iba-iba ang langwahe natin? May Ilocano, mayroong Kapampangan, may Bisaya, may Tagalog, may Bicolano, may English, mayroong Kastila, iba-iba ang salita, may Chinese. Bakit iba-iba ang salita? So dito po yan, mga kapatid, nag-start nung nagtayo si Nimrod ng isang malaking tore na tinatawag na Tore ni Babel. At ang purpose, mga kapatid, ni Nimrod, para kung bumaha man uli, wala nang mapapahamak. Pero mali ang paraan. Nakinig po ba kayo? Amen. Mali ang paraan.
Nakita ng Diyos, mali ang paraan. Para bang yung sitwasyon natin ngayon, na nasa pandemic COVID-19 tayo, mga kapatid, amen, ang dami nang namatay, ang dami ng positibo, kung ano-ano na lang yung mga iniimbintong gamot, na sabi, uminom ng tubig na mainit, lagyan ng asin, uminom ng may luya, o kung ano-ano pa. Mga kapatid, marami ngayong mga binibintang gamot para sa COVID-19. Iwasan ang magdikit-dikit. Kailangan merong social distancing. Kailangan merong face mask. Kanina lumabas ako. Nagpagawa ako ng motor. Andun ako, mga kapatid, sa 9 Avenue. Nakakita ko doon yung mga merong kumalabit sa akin. Nangihingi ng pangkape. Walang face mask, walang face mask, mga kapatid. At maraming dumadaan doon, karay-karay yung mga bata. Mga kapatid, mga taong grasa. Walang face mask na pakalusog. Wala nga ligo-ligo eh. Talagang madungis na madungis. Wala mang COVID-19. Immune na sila. Samantalang itong mga taong masyadong nag-iingat na hindi alam kung saan nakuha, nahawa na, mga kapatid, ng sakit na yan. So, kung ano-ano na lang yung inimbintong gamot, ito yung ginawa, mga kapatid, ni Nimrod, para huwag nang masaktan, para huwag nang mamatay sa pamagitan ng tubig. Nagpatayo siya ng isang malaking tore. Mga kapatid, maganda nga naman talaga yung iniisip niya. Pero sa harap ng Diyos, mali, kaya ginulo. Ginulo ng Diyos. Alam niyo ba yun? Nabasa niyo ba yun? Kapag mali ang paraan, anong mali natin? Binuksan ng mall, binuksan ng pasugalan, pero isinarado ang simbahan. Amen. Tama ba yun? Hindi. Anong sasabihin ng Diyos? Mali ang ginawa ninyo. Dapat inuna ninyong buksan ng simbahan. At ang simbahan ay nagpupuri sa Diyos. Ang simbahan ay nananalangin sa Diyos. Ang simbahan ay marunong sumunod. Sumunod lang ng tamang pagsunod. Yung social distancing at saka face mask, mga kapatid, masunurin naman ng mga kapatiran. Pero parang isa rin ito, mga kapatid, sa persecution ngayon ng simbahan. So, hindi yon ang paraan ng Diyos, kaya ginulo ng Diyos, mga kapatid, amen, habang itinatayo yung tore ni Babel, mataas na, sabi nung karpintero, pakiabot mo yung lagari, mga kapatid, ang ginawa, binato yung martilyo, pinagtatapon yung pako, so hindi na nagkakaintindihan, kaya nagpapatayan na sila dahil hindi na nagkakaintindihan ng kanilang mga wika. It was end by the Tower of Babel. Number 4, mga kapatid, amen, yung pang-apat na dispensasyon ay tinatawag pong the promise. Ito po yung pangako. Started with call of Abraham during the dispensation of promise. God developed a great nation that He had chosen as His people. Abraham would come a great nation. Ito yung pangako ng Panginoon kay Abraham, that God would bless with natural and spiritual prosperity. God would make Abraham's names great. God would bless those blessed Abraham.
yung mga nagpala kay Abraham ay pagpapalain ng Diyos. Ha? Yung sumusumpa kay Abraham, susumpain din ng Diyos. Kasi si Abraham po ay tinawag ng Diyos. Alam niyo ba kung gaano po ka mahalaga at kaimportante yun pong mga tinawag ng Diyos? Ito po yung sinasabi ng Diyos, huwag ninyong galawin ang nilangisan ng Diyos. Dahil ang nilangisan ng Diyos ay nilangisan ng Diyos. Amen. Do not speak against the man of God. Amen. Kahit nasabihin mong meron kang nakitang negatibo, do not speak against the man of God. Amen. Dahil man of God yan. Yan ay tinawag ng Diyos. Ang sabi ng Diyos, ang sinumang magpala dito sa lingkod ng Diyos ay pagpapalain din ng Diyos. At ang sinumang maninira dito sa lingkod ng Diyos ay sisirain din ng Diyos. Kaya yung mga naninira, hindi po yan kailanman nagtatagumpay. Lalo lang nasisira din ang buhay nila, mga kapatid, dahil wala na silang ibang ginawa kung hindi sirain yung kanilang kapwa. Ito yung sinabi mga kapatid ng Panginoon na pangako niya. This is the dispensation of promise, mga kapatid, at isa po sa pangako ng Diyos kay Abraham, God would make Abraham's names great. God would bless those that bless Abraham. And God will bless those, God will curse those that curse him. And the promise was repeated to Isaac and Jacob, to the Hebrew people, and the 12 tribes of Israel. It was end of the 12 tribes. And the fifth dispensation is law. Yung law, dispensation of law, it lasted almost 1,500 years. The tribes of Israel lost the promise and were subject to bondage. Kasi yung pangako ng Panginoon para sa kanila, mga kapatid, nang dahil na rin po sa kasamaan, nang dahil na rin po sa katigasan ng puso, imbis magmamana ng pangako, nawala po yung pangako, kaya sila po ay muling naging alipin. At doon si Moises ay inutusan ng Diyos. Alam natin mga kapatid na si Moises ay inutusan ng Diyos para palayain ang bayang Israel mula sa pagkaalipin. Kasi ito po, lahat ng ito dahil po sa kasamaan. Talagang matinding virus yung kasamaan. Mas matindi po yan kaysa COVID-19. Mas matindi po yan kaysa coronavirus. Yung kasamaan, mga kapatid, virus din yan. Pinanganak pa lang ang tao, may kasamaan na. Diba? Di mo na raw kailangan gumawa ng kasamaan ng tao. Dahil nung ipinanganak, may kasama ng kasamaan. Di mo na daw kailangan turuan. Dahil paglabas pa lang daw ng baby, nagmumura na. At kapag nagmumura, yung bata, tuwang-tuwa yung nanay at tatay dahil yung unang binigkas ng anak nila, mura. Tumatalon yung nanay at tatay. Marunong na magbura ang anak ko! Marunong na magbura ang anak ko! Akalain mo yun, unang bigkas ng mga bata, mura. So hindi mo na kailangan turuan ng kasamaan. Kaya nga po,
Ito po yung nangyayari, mga kapatid, sa tao. Pero salamat dahil ang Diyos ay hindi po tumitigil ng paggawa ng paraan. Ayaw niya talaga na ang tao, mga kapatid, ay dire-diretso na lang sa kapahamakan. Gumawa pa rin ang Diyos ng paraan. Kaya nga po, pumasok ang dispensation of grace. Dito po sa 6th dispensation, kung saan tayo ngayon ay nabubuhay, the dispensation of grace. Yung dispensation ng grace ay tumatagal po ng almost 2,000 years ago. Mayroon na pong 2,000 taon ang nakalipas nung pumasok po, mga kapatid, ang biyaya, nung pumasok ang grace, ang dispensation of grace. It start with the coming of the Spirit of the day of Pentecost and ends with the rapture of the church. Okay? Yung pong dispensation of grace, ito po yung ibinigay ng Panginoon, mga kapatid, sa tao na kaligtasan na walang bayad. Nang sabi po, by grace, we are saved through faith, not by our righteousness. Not because we are righteous, not because we are sinless, but because of the grace of God, we are saved. Amen. Hindi ka maliligtas dahil ikaw ay matuwid. Hindi ka maliligtas dahil hindi ka nagkasala. Dahil lahat nga po ay nagkasala. Maliligtas tayo dahil ang Diyos ay nagbigay ng kanyang biyaya. Amen. It will end. The grace will end of rapture. Nangangahas na po akong magsabi, mga kapatid, na itong grace na ito, ang ending nito, rapture. Ano po ba yung rapture? Rapture ay pagtunog ng trumpeta na kung saan ang Panginoon ay maghihintay sa atin doon sa hangin, doon sa alapap, doon sa itaas. Hindi po siya bababa sa lupa. Hindi po siya aapak sa lupa. Doon lang siya, mga kapatid, maghihintay. Pagsabay ng malakas na ugong, marinig ng tao, mga kapatid. At ang rapture po ay pagkuha ng mga banal. In a twinkling of an eye, sa isang kisap mata, psh, wala ka na. Caught up together, nandoon ka na. Sumalubong ka na sa Panginoon. Sino yon? Yung isang tao na naglilingkod sa Diyos. Bakit ganon? Kasi papasok na po ang Great Tribulations. Papasok na po ang dakilang kapighatian. Mamamatay na ang mga tao. At bilang ikaw ay anak ng Diyos, ayaw ng Diyos na ikaw ay madamay. Ayaw ng Diyos na ikaw ay mag-suffer. Katulad kay Noe, mga kapatid. Gumawa ang Diyos ng paraan na sa pamagitan ng arka, iniligtas ng Diyos ang kanyang mga anak. Katulad kay Lot, bago bumaba ang apoy mula sa langit na may asupre at ginunaw ang Sodom at Gomora,
Mga kapatid, inalis muna ng Diyos ang kanyang mga anak. Na ang sabi ng banal na kasulatan, katulad ng panahon ni Noe, katulad ng panahon ni Lot, ay ganito rin ang mangyayari sa pagdating ng anak ng tao na walang iba kung hindi si Jesucristo. Pagdating ng Panginoon, ganito din ang mangyayari. Ang nasa bubungan ay huwag nang bumaba mula sa bubungan. Ang nasa bukid, huwag nang umuwi. Ganito po yung sabi ng Biblia, mga kapatid. Amen. Ang ibig ko pong sabihin, ang anak ng Diyos ay mayroong kaligtasan at hindi hinahayaan ng Diyos na mapasama, mga kapatid, sa Great Tribulation. Kasi papasok na po dito, mga kapatid, ang tinatawag na Great Tribulations. Sana po maintindihan natin. Ito pong sitwasyon natin ngayon, medyo mapanganib. Wala pa po tayong kasiguraduhan. Bakit nangyari ito? Ano po ba ang nais ng Panginoon? Bakit nangyari ito? Kailangan lamang po maging handa tayo palagi. Kahit nasa bahay lang tayo, mga kapatid, wala man tayo sa simbahan, huwag tayong magkulang na mag-pray, huwag tayong magkulang na manalangin, huwag tayong magkulang na magpuri sa Panginoon, yung ating relasyon sa Diyos, mga kapatid, amen, kahit na nalayo tayo sa simbahan, pero yung Diyos na ating sinasamba, kahit nasa mga tahanan tayo, nandyan ang Panginoon, huwag tayong makalimot, tumawag sa Panginoon. Mga kapatid, tumawag po tayo sa Panginoon. Tuloy po yung ating pagsamba sa Diyos. Amen. Dahil yung pong nangyayari natin sa buhay natin ngayon ay mapanganib. Nasa mapanganib po tayo. The Lord is coming very soon. We are in the last days. Amen. Nasa huling mga araw na po tayo, mga kapatid. At ang mga palatandaan ay nakikita na po natin lahat yan. Yung sinabi ng Bible, mga kapatid, na hindi pa nangyayari noong magtanong, mga kapatid, ang mga apostol na sinabi ng mga apostol, Panginoon, kailan ba ang katapusan ng mundo? Kailan ba ang katapusan ng daigdig? Mga kapatid, sumagot ang Panginoon, hindi sa inyo ang pagkaalam ng katapusan ng daigdig. Pero ang Panginoon ay sumagot, maririnig ninyo ang digmaan, bansa laban sa bansa, kaharian laban sa kaharian. Makikita ninyo ang tagutom, mararamdaman ninyo ang lindol, mga kapatid. Hindi pa po nangyari yan nung sinabi ng Panginoon yan sa mga apostol. Pero ngayon sa panahon natin, nangyayari na po lahat yan. Ito yung mga palatandaan ng sabi ng Panginoon, because iniquity was abound, the love of many become wax cold. Ang pag-ibig ng marami ay manlalamig dahil ang kasamaan ay lumalaganap, ang kasamaan ay sumasagana. Mga kapatid, ang bilin ng Diyos sa atin, magpakatibay tayo, magpakatatag tayo, huwag mong hayaang masira yung iyong relasyon sa Panginoon. Kung pati simbahan ngayon ay hindi na pinabubuksan, nasa mga tahanan tayo, ang Diyos ay sinasamahan tayo. Mga kapatid, patuloy lang tayong magpuri at manalangin sa ating Panginoon. Amen. After ng grace, ng dispensation of grace, meron pong tinatawag, mga kapatid, yung millennial kingdom of Christ. Iba po itong millennial kingdom of Christ. Babasahin ko po sa inyo, mga kapatid, sabi dito, sa millennial kingdom of Christ, millennial kingdom of Christ, and will last for 1,000 years as Christ Himself rules on earth. This kingdom will fulfill the prophecy to the Jewish nation
that Christ will return and be their king. Babalik ang Panginoong Jesucristo ayon sa prophecy. At ito po ay mangyayari, mga kapatid, sa Millennial Kingdom of Christ, na ang Panginoon ay maghahari sa loob ng 1,000 taon sa sanglibutan. Then the only people allowed to enter the kingdom, dahil bababa ang bagong kaharian. Ito na nga po yung the new kingdom, mga kapatid. Amen. And the only people allowed to enter the kingdom are the born-again believers from the age of grace. Narinig nyo? Ang pahihintulutan lang na makapasok doon sa bagong kaharian na bababa kasama si Kristo na maghahari ng 1,000 taon ay ang mga born-again Christian lang. Bakit ganon, Pastor? Paano yung ibang relihiyon? Mga kapatid, pagpaumanhin po ninyo, pero ito lang po yung sinabi ng Bible sa aklat ng Juan 3:3, except a man be born again, he cannot enter into the kingdom of God. Amen. Pagbaba po ng kingdom of God, ang makakapasok lang po doon, yung mga born again lang. Kaya huwag hamakin yung born again. Dahil ang sabi, except a man be born again, he cannot enter into the kingdom of God. Amen. Kahit ano pa ang gagawin mo, kahit ano pa relihiyon mo, kahit gaano pa kadami ninyo, kahit gaano pa kaganda ng simbahan mo, amen, sinabi ng Panginoon, si Jesus mismo ang nagsasabi, except a man be born again, he cannot enter into the kingdom of God. Ang tanong, are you a born again? Baka naman isa ka sa kinukutya mo ang born again. Alam mo ba ang ibig sabihin ng born again? Ang ibig sabihin ng born again, you are baptized in the water and you are baptized of the Holy Ghost. Amen. You receive the baptism of water and you receive the baptism of the Holy Ghost. Yan po ang born again. Amen. At hindi lang po basta baptism, kung hindi in the name. You are baptized in the name of Jesus for the remission of your sins. Kaya, the only people allowed to enter the kingdom are born again believers. The tribulation, no unsaved person is allowed access into this kingdom. Wala pong pinahintulutan na mga hindi ligtas ang papasok sa kaharian na ito. Mga kapatid, 1,000 years na maghahari si Kristo at si Satanas po, Satan is bound during the 1,000 years. This period ends with a final judgment. Si Satanas po ay igagapos sa loob ng 1,000 taon kasama ang mga saints, kasama ang mga ligtas. Bawal po doon ang hindi ligtas. Ang papasok lang doon, yun pong ligtas. Kaya ngayon pa lang, magparehistro ka na. Ngayon pa lang, magpabautismo ka na. Ngayon pa lang, mag-born again ka na. Ngayon pa lang, siguraduhin mong ikaw ay ligtas dahil matatapos na po ang grace. Hello? Amen. Matatapos na po ang grace. Huwag po tayong makipagsapalaran, mga kapatid. Amen. Na sasabihin natin, di bale, hindi ako magpapapugot ng ulo
Di bale, pag maiwan ako, sisikapin ko ng ako'y maging totoo. Huwag mo nang pangarapin yon. Dapat ngayon pa lang, sikapin mo nang maglingkod sa Panginoon. Kasi, hindi po lahat ay makapasok sa kingdom. Narinig niyo po ako. Kung tatanungin ninyo, Pastor, meron din bang Kristiyano na hindi makapasok doon? Meron. Sino yun, Pastor? Yung mga backslider. Kasi, sabi ng Mateo 7:22-23, Panginoon, papasukin mo kami. Panginoon, buksan mo kami. Kami yung nangangaral sa iyong mga salita. Panginoon, kami yung gumagawa ng mga milagro sa iyong pangalan. Panginoon, nangangaral kami sa iyong pangalan. So, mga preacher pa yon, mga mangangaral pa. Pero ano nangyari? Hindi po nakapasok. Sa madalit sabi, yung mga nagbabackslide, yung mga tumatalikod na dating nakakilala sa Panginoon, hindi makakapasok. Kaya ito din po ay isang paalala sa lahat po ng mga kapatiran. Mga kapatid, kapit lang tayo. Kapit. Kahit anong mangyari, huwag masayang yung ating pinagmulan. Huwag masayang yung ating pundasyon. Malapit ng Panginoon. We are in the last days. Amen. Jesus is coming very soon. Amen. Amen. Naway, pagkatapos ng lockdown, pagkatapos ng quarantine, pagkatapos ng COVID-19, ano na naman kaya ang mangyari? So, hindi natin alam. Pero ang alam ko, grace will end of rapture. Amen. Yung grace, amen. Pagkatapos ng grace, kung papasok man, mga kapatid, ang mas matindi pa na kasamaan ng mundo, may paraan ng Diyos para agawin ang kanyang mga anak. At ito po ay hindi na sa pamagitan ng Arka ni Noe. Amen. Kung hindi sa pamagitan po ng rapture. Amen. Be ready. Always be ready. Huwag makalimot tumawag sa Panginoon. Pagpalain kayong lahat ng Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon. Oh, hallelujah! Thank you, Lord God Jesus. Amen. Purihin ng Panginoon at manalangin po tayo. Prayer request pa. Bago tayo mag-prayer request, manalangin po tayo. Dakilang Diyos, salamat sa iyong mga salita na amin pong napakinggan ngayon. Nawa ay nagdulot ito, Panginoon, ng kalakasan sa bawat isa. Panginoon, at salamat dahil hindi ka nagkulang ng paalala. Patuloy mo kaming kinakausap, Panginoon, na naniniwala na kahit saan man kami nandoon ka, Panginoon. Hindi ka malayo sa amin. Nararamdaman ka namin palagi sa mga buhay namin. Salamat, Lord, sa patuloy na paalala sa pamagitan ng iyong mga salita. Purihin ka, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Nadako tayo sa ating mga prayer request. Meron po ba tayong mga prayer request? Sino po sa inyo ang mayroong prayer request? Sign ko na. Pa? Oo. Kagalingan, prayer request po, kagalingan po para kay Brother Archie Pagonasan. Anong nangyari kay May Brother lagnat Archie? po siya ngayon at medyo hirap din huminga. Wala. Sige. Wait lang.
Tapos, from Sister Tita Pagunasan, isama po sa pray po, si Sister Rose Ayudtud, may nararamdaman, may lagnat at ubo. Tapos, kay Pastor Leon Angelo, pray natin yung kaibigan kong kagawad na si Gina Parson, yung anak niya naka-POM sa abroad. Sino yan? Kaibigan po ni Pastor Noel. Si John. Prayer po galing kay Ate Jen. Kaibigan ni Pastor Noel, anong problema? Yung anak po ni Sister Gina Parson, nasa abroad, PUM. May PUM? Anak ni Sister Gina. Sige. Tapos, from kay Ate Jen, Kiambao, patuloy na pag-iingat po ng Panginoon para po sa lahat ng staff and managers ng Shakey's Tomas Morato and sa lahat po ng branch na nag-ooperate. Kalakasan po ng pangangatawan. Tapos, from Irene, kay Sister Irene Brimbuela Rafa, Oo. sa Bulacan. Prayer request ko po na gabayan at proteksyonan ng aking anak na si Irish sa work, papunta at pag-uwi niya dito sa bahay. Good health always at ganun din po kay Brother Roseller. Nawa makauwi na muna siya habang wala pang work. At lahat ng PMHGF Church, patuloy tayong biyayaan ng malakas na pananampalataya sa ating mahal na Panginoon. Yun lamang po. Sino yung, Sister Irene. sino yung una? Si Brother RG Pagunasan. Archie. Sino pa? Kay Sister Rose. kay Lola Rose Ayudtud na may lagnat at ubo. Si RG may lagnat din at saka ubo? Hindi, lagnat at nahirapan daw siya huminga. Sino pa? Yung kay Sister Gina Parson, yung may Kay anak Pastor na. Noel. Tapos, kay Ate Jen yung sa Shakey's. Tapos, ito pa, ingat kami makauwi sa Batangas sa Biyernes nila Haina Marlon at Kuya Wawing. Uy, si Wawing. Yes, Friday. Yun lamang po. Sige, mga kapatid, manalangin po tayo. Dakilang Diyos, Panginoon, narinig mo ang lahat ng aming mga kahilingan ngayong gabi. Hindi po kami nagsasawa, Panginoon, na lumalapit sa iyo dahil alam namin, Panginoon, na nandyan ka palagi, Panginoon. Ikaw ang may sabi na tumawag lang kami sa iyo. Kung kami ay nabibigatan, tumawag lang kami sa iyo. Kaya, Lord, sa oras na ito, akin pong itinataas sa iyo, Panginoon, ang kahilingan ni Sister Haina, Marlon at ni Wawing na uuwi, Panginoon, sa Biyernes ng Batangas. Ingatan mo sila, Panginoon, na sila po, Diyos, ay makarating ng walang sagabal at makabalik, Panginoon, at makauwi na walang sagabal. Maraming salamat, Panginoon. Gayon din po, tinataas namin ang kahilingan ni Pastor Noel, ni Elder Noel Sitson, tungkol sa kanyang kaibigan, sa anak ng kanyang kaibigan na si Gina, Panginoon, na nasa ibang bansa na ngayon ay nasa PUI. Panginoon, Lord, ikaw ang aming manggagamot. Walang imposible sa iyo, Panginoon. Kaya, Panginoon, hallelujah, ikaw ay makapangyarihan sa lahat. Walang sakit na hindi mo kayang pagalingin kung ito, Panginoon, ay iyong nanaisin. Kaya, Lord, dinggin mo ang aming panalangin. Sa pangalan ni Jesus! Sa pangalan ni Jesus. Gayun din si Brother Reuben, Panginoon Ayudtud, na ngayon ay nasa Dubai, Panginoon, positive, Panginoon, ng COVID-19. Lord, hallelujah, makapangyarihan ka sa lahat, Panginoon. Anak mo, Panginoon, si Reuben, Panginoon. Lord, balutin mo siya ng iyong kahabagan. Panginoon, balutin mo siya ng kapangyarihan, Panginoon, na mamatay ang virus na sa kanyang katawan. Sa pangalan ni Jesus! Sa pangalan ni Jesus. Salamat, Panginoon. Amen. Gayun din po ang kahilingan, Panginoon, ni RG Pagunasan na
meron po siyang lagnat at nahirapang huminga, Panginoon, huwag niyo pong pabayaan si RG, Panginoon. RGB. Si Archie, Panginoon. Mr. Rose. Pagalingin mo siya, Panginoon, pagalingin mo siya. Yes. Sa pangalan ni Jesus, Hallelujah. sa pangalan ni Jesus. Gayun din, Sister Rose, Panginoon, na mayroong lagnat at ubo, Panginoon, pagalingin mo, Sister Rose. Lord, anak mo siya, Panginoon. Huwag mong pabayaan. Sa pangalan ni Jesus, huwag niyo pong pahintulutan na mahawa kami, Panginoon, amen, sa COVID-19, sa coronavirus, Panginoon. Lord, ingatan mo kami lahat, Panginoon. Ang lahat ng mga member ng House of Worship of Apostolic Faith, Panginoon, ingatan mo, Panginoon, na kami po, O Diyos, hallelujah, ay huwag mahawa, Panginoon, ng karamdamang ito, Panginoon, ng virus na ito. Sa pangalan ni Jesus, balutin mo kami palagi, Panginoon, ng iyong banal na dugo, Panginoon. Amen, na siyang magliligtas sa amin mula sa anumang mga virus, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos. Si Irene. Gayon din ang kahilingan ni Sister Irene Rafa, Panginoon, sa kanyang anak at sa kanyang asawa. Ingatan mo sila sa kanilang pagtatrabaho na sila'y makauwi, Panginoon, ng ligtas, makapasok sa trabaho at makauwi ng ligtas. Maraming salamat, Panginoon. Pagpalain niyo po ang aking buong pamilya. Patuloy mong pagpalain ng church, Panginoon. Amen. Hallelujah. Umaasa kami, Panginoon, na isang araw maging normal lahat, O Diyos, at kami po'y makapanumbalik na, Panginoon, sa aming pagnanambahan sa inyo. Salamat, Panginoon. Tulungan niyo po ang aming gobyerno, ang aming presidente, Panginoon, sa kanya pong pamamahala, sa kanya pong mga desisyon, Panginoon. Amen. At hayaan mo, Panginoon, amen, na ang pandemya, Panginoon, pandemic, COVID-19, Lord, ay tuluyan na pong umalis, Panginoon, sa Pilipinas. Tuluyan na pong umalis sa buong mundo, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos. At gayon din po, ingatan mo ang mga kapatid naming nasa ibang bansa, si Pastor Jones bilang isang frontliner, Panginoon, si Chick Chick, Panginoon, amen, lahat po ng mga frontliner dito sa Pilipinas, Panginoon, mga nurse, Panginoon, lahat ng frontliner, ingatan mo po ang lahat, Panginoon, na huwag pong mahawa, Panginoon, amen, sa virus na ito. Marami pong salamat, O Diyos, hallelujah, sa iyo namin, ibinibigay ang lahat ng kapurihan. Salamat po sa magandang gabi na kami po ay nakapagtapos ngayon ng aming pag-aaral ng iyong mga salita. Panginoon, binabalik po namin sa iyo ang lahat po ng kapurihan sa pangalan ng Panginoong Jesus. Ito ang aming samot dalangin. Lahat po magsabi ng Amen. Amen. God bless po. Magpalain po tayo lahat ng Panginoon. Bulacan. Okay na pinag-pray. Simbahan ng Bulacan. Simbahan ng Bulacan? Bakit? Si Irene. Tapos, wait lang.